Happy Tuesday morning po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos na napakabuti sapagkat tayo muli ay ibinangon sa ating mga higaan na taglay natin ang panibagong buhay at lakas at isang umaga na punong-puno ng pag-asa. Samahan niyo po ako muli mga kapatid sa ilang sandali ng ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita nang tayo po ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Mula po sa ating online morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Sa umaga pong ito ay ating nang tatalakayin ang huling bahagi ng ating paksa na Sower's Heart. Kumbaga ito po ay part 3. At ang ating pong Bible verse ay naroon pa din po sa Acts 20:17-24 at ang bahagi ng ating binabasa ay yung talataang 24 na ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon, "Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao."
Salamat at purihin natin ng Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Tinalakay po natin yung 2 puntos kung saan yung 2 magandang katangian ng isang hayag, ng isang pusong manghasik ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Kung saan ay binigyan natin ng puntos yung sinasabi nating brave heart at unselfish heart. So ngayon po ang ating tatalakayin sa huling bahagi ng ating pagbubulay-bulay, ito pong zealous heart. Isang pusong masigasig, maalab, mainit. Kaya nga po ang sabi sa Acts 20:22-24, ngayon bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ang tanging nalalaman ko ay binalaan ako ng Espiritu Santo na pagkabilanggo, kapigatian ang naghihintay sa akin sa bawat bayang dadaanan ko. Pero ito po ang tugon ni Apostol Pablo sa verse 24. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Talagang very challenging yung magandang katangian ng lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo. Although hindi lang si Apostol Pablo, kundi sabi nga natin marami pang mga alagad at followers ni Jesus na talagang ganito rin yung kanilang mga katangian ng kanilang mga puso sa paghahasik ng mabuting balita. Sabi nga po, ang zealous in Greek word ay zelos, term that mimics the sounds of water bubbling over from heat and perhaps derived from z, to boil, properly burning emotion, inner feeling, boiling over, boiling from heat. Zealous, ardently devoted to a purpose. Ito po ay batid ng lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo. Yung kanyang magiging karanasan sa paghasik ng salita ng Panginoon Diyos. Bagamat siya ay nagpatuloy pa rin pumunta sa Jerusalem, masigasig pa rin siya sa pagsunod kung saan ang utos ng Panginoong Diyos ay kanyang ninanais na gawin ng walang takot. Bagamat ang pagkabilanggo, kapigatian ang naghihintay sa kanya sa bawat bayang dadaanan niya, nanatili pa rin siya sa marubdob na pagtupad ng kanyang tungkulin at pananagutan bilang manghasik ng mabuting balita ng ating Panginoon. Katulad ng binasa natin sa 22-24 ng Aklat ng Mga Gawa. Sabi nga po sa Acts 20:24 sa NIV version, however, I consider my life worth nothing to me. My only aims is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. Talaga pong napaka-sidhi noong pagnanais ni Apostol Pablo na tungkulin niya yung kanyang tungkulin na pagbabahagi ng mabuting balita. Nakatuon lamang si Apostol Pablo sa dakilang layunin ng makapagpahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng ating Panginoon Diyos. Mainit na mainit ang kanyang kasigasigan sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Walang makakahadlang sa kanyang masigasig na puso. Anuman ang mangyari, mananatiling maalab ang puso ni Apostol Pablo sa pagiging mensahero ng ating Panginoon hanggang sa huling pintig ng kanyang puso. Napakaganda po nito na paalaala sa atin. Kumusta yung ating pagiging zealous heart sa Panginoon? Nandiyan pa po ba ang alab ninyo? Nandiyan pa ba ang init ng inyong paglilingkod sa ating Panginoon? Nariyan pa ba ang inyong pagiging masigasig at marubdo?
At kahit na maraming mga hadlang o balakid, tayo ay go and go na ganapin ang ating mga ministry na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Wala na tayong maraming mga alibis upang hindi natin magawa yung mga bagay na nais ng ating Panginoon. The point is, maalag pa po ba kayo? Nariyan pa ang inyong marubdob na pagsunod sa kalooban ng Panginoon sa nais na ipagawa sa inyo. Lalo na po yung ating pag-share ng Word of God doon sa mga tao na nakikita natin na dapat nating bahaginan. Salamat sa ating Panginoon sapagkat tayo ay laging binibigyan ng Diyos ng mga mabiyayang pagkakataon upang makagawa tayo ng napakainam sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Ayon nga po sa ating patuloy na pagbubulay-bulay sa paghahasik o pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo, dapat taglay ng bawat Kristiyano. Dapat taglay ng bawat Kristiyano ang isang pusong may katapangan, isang pusong hindi makasarili, isang pusong may kasigasigan. Yan po ang nais ng Panginoon sa ating bilang mga tagasunod ni Kristo. Sabi po ni Martin Luther King Jr., isang American Baptist minister, ay nagbigay ng isang mapanghamong tanong. Sabi niya, life's most persistent and urgent question is, what are you doing for others? Ano nga ba ang ating gagawin para sa iba? Lalo na kung nakikita natin ay dapat mabahaginan ng salita ng Panginoon. Ano nga ba talaga ang iyong ginagawa para sa kapakanan ng kapwa? Lalo tigit sa lahat sa mga bilanggo ng kasalanan. Inaasahan na ang mga manggagawa katulad namin at kayong mga kapatid, mga laiko, ay may nakatalagang pusong sa paghahasik o pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Samantalahin ang bawat pagkakataon na may hasik natin ang mabuting balita at huwag baliwalain. Sabi nga, before it's too late to spread the good news of salvation. Dakilang mithiin ng puso, ihayag sa madla si Kristo. Mga kapatid at mga kaibigan, nais po nating muling magpasalamat sa Panginoon at nais ko po kayong patuloy na ipanalangin sa ating Panginoon. Panginoon Diyos namin makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong mga salita na amin na pagbulay-bulayan at salamat Panginoon sa binibigay mo sa aming paalaala na dapat kami ay laging masigasig, ang pusong matapang at pusong hindi makasarili para po makapag-share kami ng iyong mga mabuting aral, salita para po sa ikagaganda ng buhay ng aming mga kakilala. Panginoon, sa umagang ito, patuloy namin dalangin ang iyong pong ibayong pag-iingat sa lahat ng papasok sa work at papasok sa paaralan. Ganun po, Panginoon, ang aming mga kapatid na may karamdaman. Mga kapatid, kung kayo po may mga karamdaman, inyong sampalatayanan ng Panginoon, pagagalingin kayo physically and spiritually, sapagkat siya ang Diyos nating dakilang manggagamot. Panginoon, i-bless niyo po ang aming buong araw na ito at ikaw ay aming maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon Diyos at salamat po sa inyong pagsama sa akin. A friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. Humayo po tayo at maglingkod.